Kung merong higit na kinatatakutan ng tao, ang kamatayan, takot. Hindi naman nakakatakot si COVID kung hindi nakakamatay. Kaya kinatatakutan ng COVID dahil ito ay nakamamatay. Pero sino bang may hawak ng buhay kundi ang Panginoon? Amen po. Palakpakan po natin ang presensya ng Panginoon. Woo! Thank you, Lord. Ang totoo nun, hindi ka matatakot sa eksena kung alam mo na ang resulta. Okay, basahin po natin muli. Hindi ka matatakot sa eksena kung alam mo na ang resulta. Tala niyo, resulta ay ang Panginoon ang may hawak ng lahat. Tayong lahat ay sa Kanya tutungo. Ang lahat ay uuwi. Lahat ng nananalig sa Panginoong Jesucristo ay hindi mamamatay. Amen po. Natutulog lamang at tayo uuwi lang kay Lord. Kaya yung mga salitang namatay na ang nanay ko, yun po yung salita ng hindi mananampalataya, pero umuwi na kay Lord. Pag umuwi na kay Lord, alam natin na sa mabuti siyang kalagayan at hindi siya makababalik sa atin, pero tayo makapupunta sa Kanya, sa Kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Ayan, title po ng ating series, The Living Hope, ang buhay na pag-asa. At nung last time na nag-preach ako ay yung mabuti, yung good hope na ito natin, ang buhay na pag-asa. Ito ang kailangan naging buhay sa ating lahat. At ngayon po na ako yung pinagkalooban muli ng Panginoon ng pagkakataon na makaharap kayo at maging isang privilege na maging tagahatid ng mensahe na nais ng Panginoon na maihatid sa inyo. Wala nang ibang laman ang puso ng Panginoon kundi ang may pamuhay natin ng Kanyang salita. Tayo nakikinig ng matagal na, pero ilan doon sa ating napakinggan ang naging buhay sa ating puso, yon ang higit na mahalaga. Hindi pahabaan ng sermon o dami ng sinabi, kundi ano yung nagkaroon ng impact sa iyong puso. At ngayon pong umaga, ang tinitingnan natin ay ito pong eternal hope, eternal na pag-asa. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw na klase ng pag-asa. At may kinalaman sa resurrection, ngunit pag tinignan po natin yung iba-ibang pananaw ng mga tao, iba-iba ang kanilang pananaw tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Na-realize niyo po ba yan na iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus? Iba-iba ang tawag nila. At iba-iba ang pamamaraan ng celebration ng mga tao tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yung iba, dinaraos ito ang tinatawag na Linggo de Gloria. Amen po ba tayo doon? Yung iba, tinatawag ito Easter Sunday. Yung iba, tinatawag ito Easter egg. Kukulayan yung itlog, tapos hahantingin yung itlog. Kung ano yung buhay na pag-asa, kung ano yung eternal na pag-asa na mensahe ng muling pagkabuhay, yun ang kinakailangan nating marinig ngayong umaga at mapatimo sa ating mga puso na sa pag-uwi, dala-dala natin yung kalakasan, yung lakas ng loob na yon, yung tibay ng pananampalataya na yon, na nahaharap natin ang lahat. Because He lives, I can face tomorrow. Alam niyo ba yung awit na yon? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Ito yung walang kamatayang mga antigong awitin. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. At muli, kinukongratulate kayo, victory in Jesus' name. Alam ko maraming mga agam-agam sa pagpunta rito. Maraming hadlang, pipigilan kayo ng kaaway at gagamitin ng kahit na sino para kayo babalaan, takutin, maraming sabihin para kayo mangamba ng pagsasama-sama na katulad ng ginagawa natin ngayon. Ngunit ang Panginoon na in control. Siyang nasa kalagitnaan at siyang makapangyarihan sa lahat at siya'y may autoridad. Amen po. Yan ang kaibahan ng pananampalataya ng mga Christians sa ibang religious group, sa ibang relihiyoso. The religion na pag-asa. Yung pong muling pagkabuhay ng Panginoon. He rose from the dead. And Jesus is alive forevermore. Amen po ba tayo doon? Yung siya'y nabuhay na muli, pero hindi na siya mamamatay kailanman.
Yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na anuman ang mangyari sa atin, siyang may hawak ng buhay. Amen po. Dinemonstrate niya ito nung panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Ang earthly ministry ng Panginoong Jesucristo ay 3 taon lang. Kung hindi pa po nalalaman ng iba, 3 years lang po yon. Doon sa loob ng 3 taon yon, nakapaloob ang lahat ng kailangan nating malaman na sa kanyang paglisan, patuloy natin yung pag-uusapan, 20 at 21 taon nang nakakaraan, pinag-uusapan pa rin. Wala akong i-message sa inyo ngayong umaga na hindi na ninyo narinig tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Pero isa lang ang aking katanungan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ano ang impact sa iyo? Ang muling pagkabuhay sa iyo, ang muling pagkabuhay ni Jesus, nagbigay ba sa iyo ito ng katapangan na maharap mo ang panganib? Nagbigay ba sa iyo ito ng lakas ng loob, maharap mo yung isang mapanganib na sitwasyon katulad ng COVID? Sino sa inyo rito ang na-COVID na? Pakitaas ang kamay. Magtayo na kaya ako ng COVID club membership. Yung mga na-COVID na nakaligtas, alam niyo, ang Panginoon na nagliligtas sa atin. Nung nandun ako sa COVID ward, hindi yung takot sa aking kamatayan ang nakita ko, kundi yung kompasyon ng mga tao. Kung natatandaan niyo yung message ko ng 1 linggo, yung nakaraang message ko, na yung compassion, nakita ko yung compassion ng mga tao mula doon sa ER hanggang doon sa COVID ward. Sobrang compassion. Kulang na kulang sila sa manpower, pero sinisikap nila na matugunan ang pangangailangan namin ng mga COVID patients. Yun ang natutunan ko. At ito yung pag-asa na yun na nagbigay ng lakas ng loob sa akin na ang nakita ko kabutihan ng Diyos. Na-appreciate ko pati yung pagkaing hospital. Nakatigim na ba kayo ng pagkaing hospital? 3 araw na hindi ko makain, napapatapon lang ang pagkain. Pinatitigil ko na, pero ayaw nilang itigil. Ang sabi, tumawag sa akin, Sir, yung pong pagkain na dinadala sa inyo, meron pong nutritionist na nagbibigay ng direksyon doon sa kitchen. Tapos iniluluto yung pagkain na angkop po sa inyo na kailangan ninyo. Sabi ko, napakaganda nga po ng tawag. Pero ang akin po namang sinasabi sa inyo ay hindi ko naman po talaga makain at ako po'y nahihiya na itinatapon ko lamang araw-araw. Tapos sabi niya, ganun po ba? Hindi na siya kumibo. Pero dating at dating pa rin. Isang araw ay nanalangin ako. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko rito sa mga pagkain ito? Sabi ko, biglang ang Panginoon ay nagbigay sa akin ng ibang klaseng panlasa. Alam nyo, tinikman ko, kinain ko. Aba, nagustuhan ko, sumarap. Ano kaya yun? Kumuha kaya sila ng cook na galing sa Vikings o doon sa 5-star hotel para lang. Pero pareho lang naman yung pagkain. Maliliit din lang yung isda. Pero ang panlasa ko ay naiba. Nasarapan ako. Kinasasabikan ko araw-araw. Ang akala tuloy nung mga staff na naandun, katulad na si Brother Marvin at saka si Brother Manor, nahihiya lamang ako magpabili ng pagkain. Pero hindi po. Sabi sa Pastor, gusto niyo po ba ng lunch? Ano po bang gusto niyo breakfast? Anong gusto niyo dinner? Sabi ko, wala iho. Masarap ang pagkain dito, nagugustuhan ko na. Mula noon hanggang sa lumabas ako, kinasabikan ko yung pagkain hospital. Talaga po, hindi ako nagbibiro. Tsaka, kinukwento ko lagi, hindi napipilitan yung ngunguyain mo, tapos inom ka ng tubig, pantulak para mainom mo. Talagang ubos ka hanggang sa kalit-liitang butil. Meron pa silang lalagyan ng sopas na ganito. Pag ininom ko, hinihigop kong lahat ubos. Walang natitira as in. Talagang ubos. Mula noong araw na yon, na binigyan ako ng Panginoon ng appetite na kainin yung pagkaing hospital. Kaya alam nyo, yung mga bagay na ayaw natin ay magiging masarap sa atin pag ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay. Yung mga trials and testings, yung mga sufferings, yung mga katanungan, nasa na ang Diyos nung naghihingalo ang aking anak? Nasaan ang Diyos nung ang nanay ko hirap na hirap sa kanyang cancer? Lord, nasaan ka? Inalagi mga katanungan. Anak, hindi ako nalalayo sa iyo.
Nandyan ako sa tabi mo lagi at pinagmamasdan kita. Lord, bakit hindi ka kumikilos? Ba't hindi mo pinagagaling ang karamdaman ng aking mahal sa buhay? Bakit ang aking sakit hindi nawawala? Bakit ang aking cancer na andun pa din? Sabi ng Panginoon, dadalhin kita. Ibabalik kita dun sa aking misyon kung bakit ako ay nagkatawang tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Anak, kaya ako nagkatawang tao. Nakita mo ba yung paghihirap ko sa cross? Hindi ako mamatay-matay. Hinagupit nila ako hanggang sa mahalos maubusan ng dugo. Hindi ako mamatay-matay. Alam mo kung bakit? Dahil ako'y walang kasalanan. Hindi ako maaaring mamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang walang sala ay hindi namamatay. Pero inako ko ang iyong kasalanan. Tinanggap ko ang iyong kasalanan. Kailangan kong mamatay para sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inako ko ang sala ng sanlibutan. Ako ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pag narinig mo yung sinasabi ng Panginoon na yun, hindi mo natatanungin, nasaan ka nung naghihirap ang aking ama? Nasaan ka nung hindi halos makahinga ang aking ina? Nasaan ka nung ang anak ko ay namatay? Nasaan ka, Panginoon? Yun ang dahilan kaya siya nagkatawang tao upang pagtagumpayan ang kasalanan at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama sa piling niya magpakailanman. So meron 3 okasyon o pagkakataon. 3 occasions na si Jesus, i-demonstrate niya ang kanyang authority sa kamatayan. Ito yung isa, tinan niyo po, at babasahin ko ito. Tinan niyo. Sa Mark chapter 5, simulan natin sa verse 22 hanggang 24. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya nagpatira pa sa kanyang paanan. Tinan niyo po. Hindi naman to dating mananampalataya. Nakikita niyo pag meron kayong pangangailangang matindi, yung meron kayong mga needs na hindi niyo makikita ang solusyon sa tao, hahanapin mo talaga ang Diyos. Hahanapin mo yung isang makapangyarihan na makagagawa ng hindi magagawa ng pangkaraniwang tao. Kaya ito po, tagapamahala ito ng sinagoga o isang ruler, isa siya sa mga ruler ng simbahan. At pagkakita kay Jesus, nagpartira pa sa kanyang paanan, simbolo na ito ng pagsamba. Simbolo ito ng kanyang submission sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya ay ganito, nagsusumamo siya, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. Nagsusumamo siya. Si Jesus, hindi ka kailangan makiusap sa kanya. Pagkarinig niya, alam, si Jesus ay compassionate. Agaw buhay yung kanyang anak. Sabi niya, ipatong po ninyo yung kamay upang siya gumaling at mabuhay. Kaya si Jesus, sumama si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan sapagkat halos maipit na siya. So, yun po ang eksenang ito. At sa verse 35, samantala nagsasalita si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, yung ruler. Sabi sa kanya, patay na po ang anak ninyo. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Sabihin nyo nga yung word na yun, patay na po. Isa pa. Patay na po. Isa pa. Dead end. Wala nang pag-asa. Patay na. Patay na po ang anak ninyo. Bakit ninyo pa aabalahin ng guro? Anong sabi ni Jesus nung marinig niya ito? Huwag kang mabagabag, manalig ka. Do not be afraid, only believe. Do not be afraid, only believe. Manalig ka. Huwag kang matatakot, manalig ka. Do not be afraid. Sabihin niyo po yan, do not be afraid, only believe.
At nung pinuntahan niya, sabi niya, bakit kayo nag-iiyakan? Napakaraming mga tao doon na nag-iiyakan. Sabi niya, ba't kayo nag-iiyakan? Ang bata ay natutulog lamang. O, nagtatawanan sila. Natutulog daw lamang ang bata. Pinalabas niya yun, nagtatawanan. Alam niyo, hindi makagawa ng miracle ang Panginoon pag wala yung believe. Only believe. Unless you believe. Sabi niya sa Matthew 9:29, ito sabi niya, according to your faith, let it be to you. Kung meron tayong i-increase, kung meron tayong i-level up, kung meron tayong i-develop sa ating buhay bilang mananampalataya, walang iba kundi ang ating buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Faith. Yan ang gusto nating ma-level up at mag-increase sa ating buhay. So, ganito po ang eksena nito sa after verse 35, sabi rito, lumapit si Jesus at sinabi niya rin sa bata, Talita kami, na ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Ang sabi niya, kinausap niya, Ineng, bumangon. Matapos niyang palabasin yung mga hindi naniniwala. Alam niyo, pag ang Panginoong Jesucristo mayroong gagawing isang maselan na himala, kinakailangan mawala yung mga may duda, yung mga may doubt. Minamahal ng Panginoon. Yung faith natin can move the hands of God that moves the world. Yung ating pananampalataya ang tutugon doon sa ating mga hinihiling na hindi kayang magawa ng tao. Amen po. May mga pagkakataon, ang gusto ng Lord, maghintay tayo. Itong pagkakataong ito, kumilos ka agad siya. So ito yung isang occasion na nagpakita siya. Isang araw naman, dito sa Luke chapter 7, ang Panginoon nandun sa isang lugar na ang tawag ay Nain. Muntik na naging Naik no? Sa Nain. Meron doon isang widow doon sa Nain. Na nung time na naandun siya, yung anak niya, ililibing. So, bit-bit nila yung ataol at nakita ni Jesus na umiyak yung widow, yung balo, na merong isang anak na lalaki na yun ang ililibing. Alam niyo na ang damdamin, kung kayo yung mga magulang, alam niyo na ang damdamin, kaisa-isa mong anak na lalaki, ikaw ay balo. Tapos yun lang ang inaasahan mo sa iyong pagtanda. Tapos nauna pa sa iyo. Alam niyo yung mga magulang, mas mini-wish niya na siyang mauna. Alam niyo, para baga may magagawa yung aming usapan. Sabi ko, anak, usapan to ha. Kayo maghahatid sa akin, hindi ako maghahatid sa inyo. No, okay, Dad. Ganun lang naman ang mga anak ko. Pero hindi kami ang in control. Mga minamahal ng Panginoon. Sabihin mo nga sa Panginoon yung Lord, hindi po akong in control. Now, nyo, nakita ng Panginoong Jesucristo, okay, itong ililibing. At nahabag siya ang Panginoon nung makita yung ina ng namatay. Ay sabi sa kanya, sabi ng Panginoon, huwag kang tumangis. Huwag kang umiyak. Ang Panginoon, kahit alam niyang bubuhayin niya tayo muli, kailangan tumayo ako. Kailangan may exert ko ang aking pong abot ng aking magagawa na makalapit pa sa inyo, ng malapit ng kaunti. Ang Panginoon mula sa langit ay pumunahog sa lupa. Siya nakasalamuha sa mga tao. Ganun na lamang ang kanyang pagnanais na makilala natin siya. Pumunta nga siya sa bayan niya, hindi siya nakilala. Pumunta sa kanyang lugar, hindi siya nakilala. Pero pumunta sa sariling bayan, hindi siya tinanggap. Hindi ba napakabigat noon? Doon sa John chapter 1, hindi siya tinanggap. Naandun siya sa kanyang mga kababayan, hindi siya tinanggap. Maging ang kanyang pamilya, hindi naniwala sa kanya. Alam niya? Hindi po ba ang Panginoon gustong-gusto niyang ipamalas? Ano ang purpose nito na binubuhay niya mga patay? Ipinakikilala niya ang kanyang sarili. Na siya ang Diyos na bumubuhay ng mga patay. Na siya ay merong otoridad na bumuhay ng patay. At maya-maya lang ipaliliwanag ko sa inyo. Ang mga tao, uminsan po, ang pagkakilala kay Jesus ay mapapaw.
Kaya sabi ni Jesus minsan doon sa Matthew 16 verse 13, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tinanong niya yung mga alagad niya, ano sabi nila tungkol sa akin? Sino raw ako? Ang sabi po ng ilan, kayo po ay si Juan Bautista. Ang sabi na, kayo si Elijah. Sabi po ng iba, kayo naman po ay si Jeremiah o isa sa mga propeta. Ang binalingan niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, tinanong sila, sa inyo, sino ako? Para sa inyo, sino ako? Para sa iyo, sino si Jesus? Pag nakikilala natin kung sino si Jesus, ang otoridad ni Jesus, ang kapangyarihan ni Jesus, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, hindi lamang siya pantakip ng iyong pangamba sa gitna ng panganib na pagkakumikidlat, Jesus Maria Joseph, o pagkadagulat ka sa lidula, Jesus Maria Joseph. Hindi ganon. Kundi ang makikita mo ay katatagan ng iyong pagtitiwala sa Kanya na anuman ang maganap, hindi ka talaga mangangamba. Mga minamahal ng Panginoon, hindi po ako nagmamalaki. 2 beses na akong nanganib. Yung isa, yung na-bypass ako, binayak ang puso, binayak ang dibdib. Pagkatapos po ay pinatigil ang puso ko ng 2.5 oras. Hindi tumitibok. Pagkatapos kumuha ng ugat dito at dinuktong. Pagkatapos ng mga 6 na oras, halos kalahating araw yon, pinatibok ko lang, in-start. Ano kaya kung hindi na umi-start? So, umi-start naman po sa biyaya ng Panginoon, kaya nakakapagpatotoo pa ako sa inyo. Pero sa karanasang yon, yun po, meron mga nag-alaga sa akin ng mga staff din doon, hindi ako natakot. Sumunod naman, yung COVID naman. Hindi po ako nakakaramdam ng takot sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa akin paniniwala sa Kanya, pananalig sa Kanya. Dahil ako'y nagtitiwala na anuman ang mangyari sa akin, hawak ako ng Panginoon ang aking buhay. Kayo man. Ikaw man. Sabi mo sa katabi mo, ikaw man. Huwag mong alisin ng face mask. Ikaw man. Mahal tayo ng Panginoon. Yung ginawa niya dito sa pinakikita sa atin dito sa okasyon na ito sa New Testament, yun din ang naranasan ko na ipinapatotoo sa inyo. Yun ang naranasan ng ilan na nasa inyong ngayong kalagayan ninyo, yung iba sa inyo naranasan dito at nakita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa gitna ng panganib. Ito po, ang nais ng Panginoon na maging buhay sa iyo. Hindi takot ang iiral sa iyo, kundi pagtitiwala sa Kanya. Hindi takot. Kung paano ang magaganap sa 2022, kung sino ang mananalo sa eleksyon, hindi tayo mangangamba dyan. Ang Panginoon ay in control. Amen po. At ang Panginoon ay alam niyang bubuhayin din tayo. Alam niya, di ba, pag tinanggap natin si Jesus, may buhay na tayong walang hanggan, di po ba? Di ba tayo panlangit, hindi na tayo panlupa? Amen po ba? O pag tinanong ko, sinong gustong pumunta na sa langit ngayon din? Teka muna, pastor. Pagtatapusin ko pa ang aking anak, magtatapos pa ako ng pag-aaral, mag-aasawa pa ako sa December. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa Singapore? Libre. Taasan ng kamay. Pero sino ang gustong pumunta sa langit? Teka muna. Alam natin meron tayong pananampalataya, pero meron tayong doubt sa ating pananampalataya. Amen po. At pag ikaw ay binawian ng buhay o umuwi na kay Lord, tapos ng iyong misyon, meron siyang allotted na time para sa iyo, timetable ang Panginoon. Kaya tinan nyo, ilang tangka na makitil ang buhay ko pero hindi nagwawagi. Bakit ganon? Ito, palalakasin ko pa ang loob ninyo ngayon. Patitibayin ko pa ang inyong pananampalataya ngayon upang ang takot sa kamatayan ay mawala, mapawi, at ang katatagan ng ating pananampalataya at yung ating kasabikan na makasama si Lord, maging buhay sa bawat isa. Kahit alam ni Lord na bubuhayin tayo, hindi siya masaya na may lumuluha sa atin, na may namimigati sa atin. Napakasakit yun. Alam niyo, nung matapos ako mabypass, yung anak ko na umuwi galing Amerika para alalayan ako, 1 linggo lang akong natatapos, siya naman ang binaypass. Sabi, ako hinang-hina pa, naka-wheelchair ako, pumunta ako, dinalaw ko naman siya. Kasi siya, inalalayan niya ako. Pagkatapos siya naman, dinalaw ko siya. Sabi nung anak ko, Dad, buti ka pa, nakakalakad ka na. Sabi ko, anak, 1 week lang, makakalakad ka na rin. Pagkatapos niya ma-surgery, alam niyo, ginawa naming resort ng hospital.
At yung nag-aalaga sa amin, order ng pagkain. Mga prutas. Para sa amin yun ay silang kumakain. Nahahabag ang Panginoon nang makita ang ina nang namatay. Pero alam ba ni Jesus na bubuhayin niya yung anak? Hindi niya gustong tayo ay namimigati. Hindi niya gustong tayo lumuluha. Hindi matigas ang puso ng Diyos. Hindi matigas ang puso ni Jesus. Siya'y mahabagin. Sabihin nga, ulitin niyo yung word na yan. Si Jesus ay mahabagin. Si Jesus ay full of compassion. Kaya nga si Diyos na hindi namamatay ay dumanas ng kamatayan. Dahil hindi niya gustong nabubuhay ng eternal nang hindi tayo kasama. At habang siya naghihingalo, ganito ko kayo kamahal. Titiisin ko pa na ako'y makaranas ng kamatayan. Kasi nabubuhay ako eternal, hindi naman kita kasama. Gusto lang niya tayo kasama. Pero pagka sinabing, gusto mo na bang sumama? Teka muna. Kaya mga mahal ng Panginoon, alisin niyo yung mga takot, alisin niyo yung doubt. Paano? Tiwala. Amen po. Mabuti pa sa inyo si Darna. Sa ilan? Pagka may batong puti, Darna! Buti pa yung mga may gano'n, may anting-anting, tinatalo ang mga mananampalataya, pero alam nyo, mga minamahal ng Panginoon, walang higit na makapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi, siya ang Panginoon. Kaya yung habag na Jesus, kitang-kita natin dito sa story na ito, nahabag ang Panginoon na makita ang ina nang namatay at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Lumapit siya. Hinipo ang ataol, yung kinalalagyan ng patay, hinipo. Tumigil naman yung, siyempre, pag hinipo niya, tumigil yung nagbubuhat. Binata. Yung katulad kanina, ining, bumangon ka. Binata, bumangon ka. Naupo at nagsalita. Timo, naupo at nagsalita at naupo siya, yung patay. Ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Kung ikaw kaya nakikipaglibing. At tapos si Jesus, biglang dumating. At pagkatapos, hinipo yung ataol. Patay, mabuhay ka. At tapos nabuhay, ano kayang gagawin ninyo? Pag ang Panginoon gumagawa ng miracle, ano pa tayo? Para pa tayong hangang-hanga pa tayo. Nagkabala ka pang tawagin siya ang Diyos. Siya ay nakakapagpatigil ng hangin. Siya ay nakakapagpakalma ng dagat. Tapos, nagugulat pa yung mga kasama niya sa bangka. Siya bumubuhay ng patay. Tignan niyo ang nangyari sa verse 16. Sinidnan ng takot ang lahat ng sila at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Pagkat ang Panginoon nagpakita, pag ang Panginoon nagpamalas ng kanyang kapangyarihan, nagugulat pa ang mananampalataya. Huwag kang magulat sa ating Diyos sapagkat siya'y Diyos. Huwag kang magulat sa kanyang kapangyarihan sapagkat siya'y makapangyarihan. Huwag kang magulat sa kanyang kabutihan sapagkat siya'y mabuti. At hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. So ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo naman. Ang pangatlo naman, ito yung si Lazaro. Ito yung malagi nating naririnig, di ba? May kanta pa yan, Lazarus, come forth! Ganyan, naririnig natin yan. Ano ang impact sa atin? Ano ang purpose kung bakit ang Panginoon nagde-demonstrate ng pagbuhay ng mga patay? Inihahanda niya ang kanyang mga mananampalataya, inihahanda niya ang kanyang mga disciples na siya ay mamamatay, pero siya, ikatlong araw, mabubuhay na maguli. Inihahanda niya sila para sila hindi magulat. Pero ang mga alagad, naandun pa rin ang takot sa kamatayan. Si Pedro, itinatwa siya ng 3 ulit bago tumilaok ang manok. Natatandaan po ninyo yun? Gaano ba katigas ang puso ng mananampalataya? Hanggang kailan ba
titigasan ang puso para sa Panginoon, para matanggap natin na siya ay Diyos, na siya ay Diyos ng pag-ibig, na siya ay nagkatawang tao rito at inako niya ang ating sala. Hindi siya kayang patayin ng kahit na sino. May kapangyarihan siyang ialay ang kanyang buhay. May kapangyarihan siya na ito ibalik. At kaya niya ginawa ang lahat ng yon. Dahil pag-ibig niya sa atin ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig niya sa atin, hindi natin kayang sukatin. Mahal na mahal niya tayo. Malimutan mo man ang sinermon ko ngayon. Itong tandaan niyo. Sabihin niyo ron, mahal na mahal ako ng Panginoon. So, isa pa po, mahal na mahal ako ng Panginoon. Ipikit niyo ang inyong mata, mahal na mahal ako ng Panginoon. Yun ang dahilan kaya siya nagkatawang tao at namatay para sa iyo at para sa akin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ngayon, itong story na ito ng tungkol dito kay Lazaro, ito pong mga ito ay kaibigan niya. Ito yung kanyang singles small group na pinupuntahan niya. Ito yung binata si Lazaro at saka yung mga kapatid niyang dalawang babae, parehong dalaga na pinuntahan niya. Pag pinupuntahan niya, pinakakain sila ng mga ito. Now, si Jesus, nasa isang lugar, nagpasabi, ang iyong minamahal na si Lazaro ay may sakit. Alam niya, nung malaman ni Jesus ito, sinabi niya, ang karamdaman na ito ay hindi magdudulot ng kamatayan, kundi ang karamdamang ito ay upang maluwalhati ang Diyos. Magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos at mag-glorify ang anak ng Diyos. May mga sufferings na dinaranas tayo para mag-glorify ang Diyos. Katulad halimbawa po, naranasan ko yung COVID. Bakit ko naranasan ang COVID? Para mag-glorify ang Diyos, para ang makita ko ay ang kabutihan ng Diyos, para ang makita ko yung compassion ni Jesus sa buhay ng mga nurses. At gusto kong i-share. At kaya, ang church, compassionate ang church. Pinupuntahan yung mga kapatiran natin na may karamdaman. Pinupuntahan at inaayudahan yung mga may pangangailangan. Hindi tumitigil yan. Laging meron. Patuloy ang ginagawa natin na pagtugon sa pangangailangan. Hindi natin malulutas ang problema ng mundo. Matutulungan lang natin sila sa abot ng ating makakaya. Amen po. When Jesus heard it, He said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." Para maluwalhati ang anak. Para maipakilala niya na siya ay resurrection. Para maipakilala niya na siya may otoridad. Para maipakilala. Bakit kailangan makilala? Sapagkat kung hindi kilala si Jesus, yun ang babaw ng paglilingkod kay Jesus. Ang lalim ng iyong pagkakilala sa Jesus, ang lalim ng iyong pagtitiwala kay Jesus. Amen po. Yung iyong pagkakilala, ang resulta, yung iyong pagtitiwala. Nagigets niyo ba ako doon? Amen po ba tayo doon? Yung iyong pagkakilala sa Kanya, yun ang resulta nun, yung iyong commitment, yung iyong pagiging walang pangamba sapagkat may tiwala ka sa Kanya. At alam niyo po, katulad din ako ng ibang logical ang isip, practical, hindi basta naniniwala sa kung ano, hindi basta naniniwala sa mga reliyon. Pareho din ako. Parehas lang tayo. Ngunit yung karanasan, pagka pinararanas ng Panginoon ang Kanyang presensya, pag pinararanas sa iyo ang Kanyang pag-ibig, pag pinaparanas ng Panginoon sa iyo ang Kanyang kapangyarihan, mabubuksan ka. Napakarami ng demonized na ipinakita ng Panginoon sa akin ang Kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, lumaya sa masamang espiritu. Napakarami ng ipinakita ang Panginoon. Sa tagal na ng aking pong paglilingkod sa Kanya, marami nang ipinaranas ang Panginoon. At gusto niyang iparanas din sa inyo. At hindi mo mararanasan, ang Diyos ay nagpapagaling hanggat hindi. Paano papagalingin sa iyo kung wala kang karamdaman? Hindi mo mararanasan siya Jireh. Siya ang pinagmumula ng mga pagpapala hanggat hindi ka nangangailangan ng mga material na bagay, ng mga needs mo. My God shall supply all my needs. Kung ikaw ay napakarangya, hindi mo mararanasan siya Jireh. Mararanasan mong magpatawad pagka merong gumawa ng hindi mabuti sa iyo. Sinaktan ng iyong kalooban. Mararanasan mo lang na magpapatawad tulad ng pagpapatawad niya sa atin. Marami tayong matututunan sa karanasan. Amen po. So dito, ang nakita natin dito,
Sabi niya, this sickness is not unto death. Hindi ito magdudulot ng kamatayan. Ito'y para sa kaluwalhatian ng anak. Gusto niya mag-glorify ang anak. So, pumunta siya after 2 days. Naghintay pa ng 2 days. Hindi po ba, pagka ikaw ay nagpe-pray, gusto mo tugunan kagad? Sino yung pagka nag-pray, gusto niya tinutugunan kagad? Kasi hindi mo alam yung wait. Hindi mo alam yung answer niya, no, o kaya wait. Ang gusto mo, yung yes kagad. Pagka nag-pray ka, nandun kagad. Pagka umorder ka, gusto mo, nandun kagad ang delivery ng Lazada, di ba? Hindi mo gusto yung magtatagal. Gusto mo, kagad-agad iintindihin ka. Gusto mo sa restaurant, pag order mo, naandun kagad. Kaya sikat yung mga McDonald's sa Jollibee, yung mga fast food. Kasi fast, pag order mo, andyan kaagad. Nakukuha niyo ba siya? Sabi ko, ang paghihintay, ang hindi gusto ng maraming mga tao, ang paghihintay. Ang gusto ng Panginoon, tayo maghintay ng may pananampalataya. You wait patiently sa Diyos. Amen po. So, naghintay pa sila ng another 2 days. Tignan niyo. Tapos, nung siya makita dito sa verse 21, nakita siya ni Martha, dumating na siya doon. Sabi ni Martha, sabi niya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kung narito ka lang, Lord, hindi naman sana siya namatay, ang kapatid ko. Bakit ka ba na-late? Parang, pero sabi ng Panginoong Jesucristo na marinig niya, sabi niya, ang kapatid mo ay mabubuhay muli. Sabi niya, nalalaman ko pang mabubuhay sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay, muling mabubuhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Sabi niyo ngayon, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Amen po. Pero gayon pa man, nahahabag ang Panginoon. Dahil pag nangyayari sa atin yun, ang puso natin, yung grief sa heart natin, amen po. Naranasan niyo yun. Sapagkat bawat isa sa inyo ay nakaranas ng may mamatay na mahal sa buhay. Amen pa tayo doon. Yung anak ko nakabantay sa akin yun. Yung papunta ko sa ospital mula Naik hanggang doon sa lung center. Nung malaman niya yun, nandun sa telepono yun, naka-video yun. Tinitingnan ako. Sinasabi niya, ilan ng pulse, binabantayan. Alam niyo, masigit tayong binabantayan ng Panginoon. Higit. Kung mahal mo yung mga mahal sa buhay, mas mahal sila ng Diyos kaysa sa iyo. Yung limited na yung pagmamahal na magagawa sa Kanya, hindi mo maaring sukatin ang pagmamahal na nais ng Panginoon na maipadama sa Kanyang mga minamahal. Amen po. Kaya sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang buhay, sabi niya rito, ang nananalig sa akin kahit mamatay, muling mabubuhay. Oh, amen po. So, nung hindi na makaroon ng katwiran itong si Martha, ginawa niya, umalis na muna at pinuntahan yung kanyang kapatid. Sabi niya kay Maria, hinahanap ka ni Jesus, kahit hindi naman. Alam niyo kung minsan, magkadahilan, kahit hindi naman hinahanap ka ni Jesus, di nagpunta ngayon si Maria. Eto ngayon, nung makita ni Mary sa verse 32, sabi ni Mary, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito, Panginoon. Tingnan niyo, inulit-ulit, basahin niyo, kung narito lamang kayo, sabay-sabay. Hindi sana namatay ang aking kapatid. Parang, Lord, it's too late. Parang, bubuhayin mo nga muli kami, pero namatay, too late. Mamimiss ko pa rin siya. It's too late. Parang dead end ang iyong pag-asa. So, hindi buhay na pag-asa. Pag-asa na mayroong katapusan, may pag-asa na mayroong hangganan, na ang kamatayan ay dead end ng pag-asa. Amen po. Kahit sila ay bina-Bible study, ang Bible study leader nila ay si Jesus. Siya nagpupunta sa kanila para i-Bible study sila. Si Maria lagi nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanya. Tulad ng iba na lagi naririto pagka-Sunday. Tulad ng iba na lagi ma-attend doon sa ating mga small groups.
Tulad ng iba na laging kasama sa mga panalangin, sa intercession. Amen po ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Dapat maging bahagi ng ating buhay. Hindi yung informative, hindi na-inform lang tayo, si Jesus ang buhay, ang pag-asa, hindi lang ganoon. Siya ang resurrection and the life, siya ang nananalig sa Kanya, kahit mamatay, mabubuhay muli. Hindi informative, yun na inform ka, pero hindi ka na-transform. Ang nais ng Panginoon, tayo makaranas ng transformation. Yung maiba ang iyong pananaw, at hindi po naman ako nagmamayabang. Pati nga yung pagkain ng hospital, nung kumilos ang Panginoon, sumarap sa akin panlasa. Papatotoo sa inyo, nandiyan si Marvin, tanugin ninyo, at ako, sumarap sa akin, at inihintay, hanggang sa ako'y palabas na ako, yung oras na yun ng hapon, hinihintay ko ba, wala kayang hapunan ngayon. Pwede naman kaming kumain sa labas, pwede. Pero mga minamahal ng Panginoon, hindi ako yung hipokrito nagsasabing, nasasarapan ako pero hindi masarap. Hindi ko magagawa yung mga ganon. Talaga pong nasarapan ako. Talaga mababago ang iyong panlasa. Mababago ang iyong pananaw. Liliwanag sapagkat si Jesus ang ilaw, ang nananalig sa Kanya, ang sumusunod sa Kanya, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, hindi na muling lalakad sa kadiliman. Yung agam-agam mo, yung doubts mo, may share mo sa iba ang patotoo ng buhay mo na nung nagtiwala ka sa Kanya, hindi Kanya binigo. Ilang tao ang magkakaroon ng lakas, tibay, tatag na maharap niya ang bukas, uncertainty of future. Ilang tao tatatag sa patotoo ng buhay mo. Amen po ba tayo doon? Kaya itong istorya na ito, grabe po ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba tayo rito? Kaya dito sabi niya, yung salita ng Panginoon, basahin natin muli, John 11, verse 25 to 26. Kaya tinan niyo po, basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, sabay-sabay, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Isa pa. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi lang yung muling pagkabuhay, siya ang buhay. Sabi niya, ang sumasampalatay sa akin, bagamat, sabi niya rito, bagamat, siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang bawat nabubuhay at sumasampalatay sa akin, ang sabi niya, hindi mamamatay magpakailanman. Ito ang tanong. Basahin niyo yung huli. Isa pa. Laksan niyo pa doon. Pinaniniwalaan mo ba ito? That is what matters most. Hindi yung information ko tungkol kay Lazaro o doon sa yung widow, doon sa nanin, hindi po yon. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ito ba ay may impact sa iyo? Ito ba ay pinanghahawakan mo sa bawat sandali ng buhay mo? Amen po. Amen po. At ang purpose ng kanyang pagpamalas na ito, yung mga occasions na ito na bumubuhay siya, is to prepare them for resurrection, His own resurrection. And to prepare the believers, para ihanda niya ang mga believers, na tayo man, kung tayo man ay mamatay, tayo muling mabubuhay, at hindi tayo mamamatay magpakailanman, tayo matutulog lamang. Tayo uuwi lamang kay Lord, hindi tayo mamamatay. Sabihin mo ngayon, I will live, I will not die. Alam niyo ba yung awit na yan? I will live, I will not die. The resurrection, the power of Christ. Purihin ang Panginoon. Amen po. Nung last meeting na nag-share ako, ito po yung 3 occasions na yon. Ito po yung anak ni Jairus, ito po yung widow, ito po yung widow of Nains, yung only son na binuhay ni Jesus, at saka dito sa John 11, nakita po natin dito si Lazarus. Ito yung 3 occasions na nagpamalas siya noon. Pinakita niya na siya ay may otoridad. Kasabi ni Peter dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5 ay ganito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His
abundant mercy has begotten us again, tignan niyo po yung word na yun, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hindi po ba? Grabe yan. Amen po. Ulitin natin ha. Basahin niyo. Tignan niyo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay, atin pong Tagalogin ito. Tingnan niyo po. Tagalogin natin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Buhay na pag-asa. Sabi niyo word na buhay na pag-asa. So atin pong isummarize ito sa Tagalog. Tingnan niyo po. Isang manang hindi nasisira ang kanyang binigay. Isang manang hindi nasisira. Sabay-sabay. Okay, isa pa. Walang dungis. Tingnan niyo po. Walang dungis at hindi kumukupas. Amen po. Hindi ito nagpe-fade. Hindi kumukupas. Hindi lumilipas. Hindi kumukupas. Hindi ito yung magmamaliw. Laan sa langit para sa iyo. Hanggang langit ito. Laan sa langit para sa iyo. Iniingatan na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabay-sabay. Iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, isa pa. Kaligtasang handang ipahayag. Sabay-sabay po. Kaligtasang handang ipahayag ng Diyos sa huling panahon. Kaligtasang handang ipahayag ng Diyos sa huling panahon. Tayo na sa mga huling panahon na hindi tayo mabibigo kung tayo magtitiwala sa Panginoon. Ito yung isang mana na laan ng Diyos para sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo nabuhay na maguli, sabi niya rin sa Matthew 28, verse 18, ang sabi niya ganito, and Jesus came and spoke to them, sa kanyang mga disciples. Sabi niya, all authority. Sabi niya yung word na yun, all authority. Isa pa. All authority has been given to me in heaven and on earth. Sa langit at sa lupa, sa kalangitan at sa lupa, ang autoridad ay nasa kanya. Ang lahat ng authority na kay Jesus Christ. Do you believe? Ito importante po, do you believe? Ito po ang mahalaga, hindi yung tayo ma-inform, yung tayo yung ma-transform. Yes, Lord, I believe. Amen po. Yung authority nito, merong mga tao sa lupa na merong great authority. Pero walang sino mang tao na may authority sa buhay at kamatayan. Wala. Diyos lamang ang may authority sa buhay at kamatayan. At si Jesus ay may authority sa buhay at sa kamatayan. Amen po. Kaya tinan nyo, si Jesus, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ang fake news, lagi yan nangingibabaw, yung fake news. Tayo po yung manatili tayo sa truth, sa katotohanan. Huwag nating pakinggan yung mga kasinungalingan. Huwag nating pakinggan yung mga movies na pinabababaw ang pagkakilala kay Jesus. Sapagkat, sabi po sa Revelation 12, ang diablo, nalalaman niya na maigsi na lamang ang kanyang time. Double time siya sa kanyang panlilinlang. Double time siya sa fake news. Double time siya sa pag-atake. Naghuhuramentado siya para atakihin ang mga minamahal ng Panginoon. Lalo na sa mga huling araw. Gagamit ito ng isang gustong gumawa ng a weapon of mass destruction na may kinalaman ito sa chemical warfare at may kinalaman ito sa virus, pag-i-spread ng mga virus na ito. Sabi ng Panginoon Jesucristo, kaya upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ang magnanakaw hindi napaparito kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sino gagawa ng ganun? Kundi ang nasa likod ng lahat ng iyon ay ang diablo na pumapatay ng mga tao. Double time ang kanyang ginagawa ngayon nasa huling araw na. Sabi sa Revelation 12. Alam niya. Sabay-sabay po, basahin ninyo. Kaya't maggalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan dyan. Subalit kalagim-lagim ang daranasan ninyo, lupa at dagat.
Sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babaksak sa inyo, alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. So anong ginagawa? Naghuhuramentado. He will do just anything to destroy us. He will just do anything to kill people. He will just do anything to deceive people. Amen po. Pati gagamitin niyang lahat, pati yung fashion model, yung designer, gagawin niya lahat para tayo malayo sa Diyos. Gagawa yan ng mga blouse na parang kulang sa tela. Na parang hindi mo mapag-abot-abot ang botones. Na ang hanggang pusod, ang bukas. Parang kinapos. Gagawa yan ng tela na parang umiksi. Yung iksi dito. Gagawa yan ng mga bagay na ang pinopromote ay sexual sin. Gagawa yan ng mga pantalon na pitis na lahat ng bukol, pati kulugo, tanaw mo. Kita mong lahat. At nai-imagine mo kung nasa, yan, may bukol doon, may kulugo doon. Alam mo, kasi po, ang mga designer, ginagamit din ito to promote. I-promote ang sexual sin. Ang pornography, rampant. Para ang mga tao ay hindi maging malapit sa Diyos, para magkaroon ng hadlang sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Naging-question man sinasabi ko. Naunawaan niyo po ba kung mga minamahal? Maging aware kayo, tunay na may Diyos. Tunay na may kaaway ang Diyos. At ang kaaway ng Diyos, siyang humahadlang sa maraming tao upang masarhan ang kanyang, magkaroon ng veil, ang kanyang mga mata, hindi niya makita ang katotohanan, upang hindi siya mabuksan sa katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, hindi nalalakad sa kadiliman. Tapos kanyang itinuro ang kanyang mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang asin. Kaya yung liwanag na nasa kanya ay ipinagkaloob niya sa kanyang mga disciples, sa mga nananalig sa kanya, ang liwanag ninyo ay dapat magningning sa mga tao, sa harapan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi may itatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Kayo ilaw ng sanlibutan. Amen po. Kaya sabi rito ang Panginoon, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao pag makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang ilaw ay mabubuting gawa. Amen po. Ang ilaw ay mabuksan sila na kay Jesus mo ibaling at hindi sa problema. Si Jesus ang solusyon sa problema. Ang pag-ibig niya, ang mag-aalis ng iyong galit, ng iyong hindi pagpapatawad, ay yung pag-ibig niya. Pag nadama mo ang pag-ibig niya, magkakaroon ka ng strength, ng lakas, by the grace of God, na makapagpatawad. Meron kang kapangyarihang umibig. Yan ang nais ng Panginoon na matutunan natin. Meron kang kapangyarihan to move on. Maraming mga tao, pag meron nagkasala sa kanya, hindi makamove on. Ayoko mag-church sa sabi, bakit? Naandun ho yun ng utang sa akin, hindi nagbayad. Tuwing makikita ko siya, nanggigigil ako. Nagkakasala lamang ako. Nandun ho yung kinaging kalaguyo ng aking asawa. Hindi makamove on. Yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi dependent sa mga okasyon, yung mga nangyayari at yung kasamaan na ginagawa sa atin ng dyablo sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi dependent doon. Ang pananampalataya mo ay isang desisyon, ikaw at ang Diyos. Na si Jesus naghihintay lamang sa iyo. Na nagsasabing, ganito kita kamahal. Mas gugustuhin ko pang maranasan ng kamatayan kaysa nabubuhay akong eternal na hindi naman kita kasama. Gusto kanyang isama. Pero hindi kanya maisasama malibang manalig ka sa kanya. Why? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Ang nagdudulot ng kamatayan ay kasalanan. The wages of sin is death. Kaya merong kamatayan ay dahil sa kasalanan. Ang lahat ng tao ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. Kulang tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapos tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga minamahal ng Panginoon, kaya sabi niya, pag dumating sa inyo ang Espiritu Santo, pag kayo naligtas at ang Espiritu has come to you, sabi niya, He will convict the world. John 16 verse 7, nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. And when He comes, pagdating niya, when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me.
Forgiven na tayo, but we are not saved if we do not believe. We have to believe. We have to believe that He is the Savior. We have to believe na siya ang Lamb of God who takes away the sins of the world. We have to believe na yung blood na Kanya ibinubo sa cross, yun ang ating kaligtasan. At kung mayroong panahon that you will believe, today, hindi bukas, hindi mo alam kung mayroong kang bukas. Marami na nagsabi niyan. Merong barangay tanod sa Binyan. Sige, pastor, darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Oo, sige, pastor, darating tayo dyan. Kinabukasan, pagdaan niya doon sa release ng train sa Binyang, may bumaril sa kanyang ulo, patay. Hindi na dumating yung sinasabi, because hindi mo alam kung may bukas. The time is now. Amen po. Of sin because they do not believe in me. So, tayo forgiven, still not saved. Ang prayer mo pinakikinggan, still is not saved. Amen po. Katulad ni Cornelius sa Book of Acts. Devout man, ang prayer niya dinidinig. Sabi niya, pero kailangan makinig siya kay Peter para tanggapin niya si Jesus at para siya maligtas. Mapait ka, dinidinig ng Diyos ang prayer mo, pero hindi ka saved. Why? Because you have to believe. You are convicted of sin because they do not believe in me. Amen po ba tayo? Nakukuha niyo po ba yan? Yun ang kailangan meron tayo na maniwala. At yung authority niya in heaven and on earth, over life, over death, yun ang authority ng Panginoon. Amen po. Sa earth, nasa kanyang lahat ng authority sa earth. Sa mundong ibabaw na ito, may autoridad. Si Jesus, ng palaspas, yung araw ng palaspas, nakasakay siya sa donkey. Alam niyo ba ang donkey? Kasabihan na ang donkey ay napakatigas ng ulo. At yung donkey yun, hindi pa yung nasasakyan. Yung binatilyo, hindi pa yung train, sinakyan niya. Hindi nagwala. Dire-diretso lang yung donkey. Dahil siya may autoridad kahit sa donkey. May autoridad kahit sa demonyo. May mga sinasapian ng demonyo, natatandaan niyo yung 2,000, lumayos ka, tapos pumunta doon sa baboy. Tatatandaan niyo yun? Kaya marami ayaw nang kumain ng baboy, mga Christian. Ikaw ba kumakain pa ng baboy? Doon pumunta yung demonyo. Panahon ni Jesus. Barbecue yung demonyo. Lechong demonyo. Bibiro lang ako. Pwede naman kayong kumain ng baboy kung gusto nyo. Sarap yun, di ba? Pag naglitsong kayo, bigyan nyo lang ako. Gamot yung sa bypass. At yung authority, yung donkey, yung mga diablo, sakop ng kanyang authority. Amen po. Yung donkey, tinan nyo. Hindi lang yun. Yung angels, dito sa Matthew 26, tinan nyo po, verse 53. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga alagad nagbuhot ng tabak. Sabi niya, ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Ang nagbubuhay sa patalim mamamatay. Balik niyo yan. Sabi niya, or do you think that I cannot now pray to the Father and He will provide me with more than 12 legions of angels? Alam niyo ba ang isang legion ay 6,000? 12 legions, edi 72,000. Eh, ang isang angel lang pwede magpaulan ng apoy. Ang isang angel lang pwedeng sa isang iglap, kaharap mo, naandun na agad siya sa langit, sa harapan ng Diyos. Parang kasimbilis ng light, yung kasimbilis ng liwanag, ang bilis niya, mabilis pa. Mabilis pa. Ang kapangyarihan niya, mabilis pa sa kapangyarihan ng bituin. Isang anghel lang. 12 dozens, more than 12 legions. Wow, of angels. Kaya tinan niyo po sa Matthew 28, verse 2. Okay. And behold, there was a great earthquake. Nagkaroon ng earthquake. For an angel of the Lord descended. Yung angel of the Lord bumaba. Tagalogin natin yun, tinan niyo. Sabi niya, at biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naroon at iginulong ang bato na tumitimbang ng tonelada.
bato at umupo sa ibabaw nito. Ang mga Roman soldier takot na takot sa angels. Alam nila, naniniwala sila sa angels. Ang angels lagi lang nirong naririnig. Lalo na't nagliligawan. Ikaw ay anghel sa akin, makita lang kita. Nakita ko na ang anghel sa buhay ko. Amen po. Tapos pagka nag-away, demonyo ka pala. Pero lagi nating naririnig yung angels. Pero ang angels, ano ang pagkakilala mo sa angel? Yung bang mataba na cute na bata na may maliliit na pakpak na ganyan? Parang tiyanak, pero angels. Tapos, yung putlang-putla na may malaking pakpak na, ganyan. Putlang-putla, maputlain na pagka bigla parang natakot na, para madaling gulatin ang angel. Paano natin dinidescribe, paano dinidescribe ng artist, yun ang pumapasok sa mind mo. Pero ang angels ay powerful. Amen po? Amen po? Kaya, nung makita ng mga guards ito sa Matthew 28 verse 4, sinagilan sila ng takot. And the guards shook for fear of him and became like dead men. Mamatay sa takot pag nakita yung angels. They believe angels. Ngayon, nasa modern day, iba na ang pinoportray ng Hollywood. Ang demonyo, parang kathang isip. Ang mga angels, parang kathang isip, parang putlain, madaling matakot. Hindi nakikita ang angels. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, yung angels, ministering angels, na ginagamit ng Panginoon para sa atin. Amen po. Bagamat ang angels na ito yung makapangyarihan, ang good news dito about the angels, sila ginagamit ng Diyos to protect us. Sila ginagamit ng Diyos to minister to us. Maging ang Panginoong Jesucristo, nag-minister ang angel sa Kanya. Sabi dito sa Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Sino po rito masasabing siya mag-i-inherit ng salvation? Pakitaas po ang kamay. Pakitaas ang kamay. Sino po ang kasama niya, uuwi siya kay Lord pagdating na araw? Pakitaas ang kamay. Yung may katiyakan sa kanyang puso. Yung wala, inaanyayahan ko kayo. Ito lang po ang hakbang. Believe Jesus. Kaya magpe-pray tayo ng pagtanggap sa Panginoong Yesus. Amen po. Yung mga first time, o miski kayo dati nang umaten, sambitin niyo itong panalangin na ito, nawari ito inyong panalangin. Sambitin niyo itong prayer na ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Ang pag-ibig mo po sa akin ay hindi magmamaliw. At ako po'y nagpapasalamat. Bago pa man ako isinilang, inilaan mo na ang buhay ko sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na matay sa cross ng Kalbaryo para sa akin. Kaya sa oras na ito po, binubuksan ko ang aking puso para sa Kanya. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, ako po'y nananalig sa iyo, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name. Amen. Amen. Nung sambitin niyo yung prayer na yon, you believe Jesus, you are saved. Yun ang sabi po sa Bible. Ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito yung makakamtam sa pamamagitan ng kanyang anak. O, sino po ang nagkaloob? Papangyan niyo po ulit, tinan niyo po. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sino nagkaloob? Ang Diyos. Okay, tuloy natin. At ito'y makakamtam, sabay-sabay. At ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Paano natin makakamtam? Paano natin matatanggap? Sa pamamagitan ng anak. Tapos sabi po sa verse 12, ito po, garantisado. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Dalawang uri lang ang tao, isa'y pinananahanan, isa'y hindi. Isa'y nananalig, isa'y hindi. Pero ang conviction sa sin, hindi sila naniwala kay Jesus. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila naniwala kay Jesus. Nagigets niyo ako? Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao at kinailangan niya magkatawang tao para mamatay siya sa atin sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
At ginawa niya. Ngunit ang kaloob ng Diyos, tingnan niyo po yan, ngunit. Tingnan niyo po yung ngunit dito. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang kaloob, ano ba yung kaloob? Regalo, libre, walang bayad. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Bayad na tayo. Si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Amen po. Kaya tayo may buhay na walang hanggan, kahit tayo mamatay, tayo mabubuhay na maguli. At kung ikaw'y nananalig sa Kanya ngayon, hindi ka mamamatay kailanman. Paring matulog, uuwi kay Lord, pero hindi tayo mamamatay. Purihin ang Panginoon. Amen. At ito pong compassion ng Panginoon sa mga disciples, ito po yung dapat na maunawaan natin na maging buhay para sa bawat isa sa atin. Amen po. This is Matthew 28, verse 7 to 9, tinan nyo. Matthew 28, yung compassion ng Panginoon. Doon ang Panginoong Jesucristo, yung huling gabi na siya ipagkanulo, ang mga alagad niya nagtakbuhan. Ang mga alagad niya siya'y iniwanan. At ang matindi pa niyan, si Pedro, itinatwa siya ng 3 ulit bago tumilaok ang manok nung umaga. Tatandaan niyo yan? Tatandaan niyo? Okay, ngayon, dito, tinan niyo. Sabi niya rito, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. So, they went out quickly from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples word. Para balita. And as they went to tell his disciples, habang sila na para sabihin, behold, Jesus met them. Nakipagkita si Jesus. Nauna pa sa kanila, tapos sabi sa kanila, rejoice. Ulitin yung word na yun. Joyce, rejoice. Sabi dito, ang ibig sabihin ng rejoice, huwag mong panatiliin ang kalungkutan ninyo. Rejoice. Rejoice. Huwag niyong panatiliin ang kalungkutan ninyo. Ngayong umaga, inire-restore ng Panginoon ang iyong kagalakan. Ngayong umaga, ibinabalik ng Panginoon ang iyong tiwala sa Kanya. Tingnan niyo, mga galak kayo at sila'y nagsilapit, niyakap pa Kanyang paa at siya'y sinamba. Yan ang gusto ng Panginoon na ipaunawa. Maging sa atin na naririto. Kahit ipinorsake mo si Lord, mahal ka pa rin niya. Rejoice. Rejoice. Huwag ka manatili sa iyong kalungkutan. Rejoice. Nahulog ka sa kasalanan. Ikaw ay nag-backslide. Rejoice today. Rejoice. Manumbalik ka. Amen po. Sabi rito, tinan nyo, sa verse 10. Sa verse 10. Tumalo natin sa verse 10. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo. And Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. Do not be afraid. Sabi niya rito, huwag kayong matakot. Tell my brethren, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot. Sabihin niyo sa aking mga kapatid, brethren. Ang sabi niya, brethren. Hindi niya tinatwa. Hindi niya initsapwera sila. Kahit kailan ay hindi ka iitsapwera ni Lord. Kahit kailan. Amen po. Kahit kayo ng mga naandyan sa likod. Amen po. Kahit kaugalian mo lagi na upo ka sa likod. Hindi ka sabi, rejoice. Kahit ikaw ay nag-backslide, rejoice. For today, God wants to restore you. Kahit siya tinalikuran, brethren, sabi, siya mga kapatid pa rin. Kaya tinan nyo, kahit tayo nag-mess up sa Panginoon, kahit tayo nagkasala, kahit nahulog, sino ba sa inyo hindi na nagkasala? Sino ba sa inyo nagkakasala? Papakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Ako 2 kamay. Sino nyo? Yeah. Rejoice. Sabi nga katabi mo, rejoice, okay? Ayaw pa. Sabi sa kabila naman, rejoice, okay? Purihin ang Panginoon. Amen. Woo!
Kaya sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Ako'y kasama mo maging sa huling sandali. I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Pag tayo nakipagrelasyon kay Lord, permanent. Hindi nagdi-divorce si Lord. Amen po? Hindi kayo didiborsyo ng Panginoon. Hindi inaanal ng Lord ang ating relationship sa Kanya. Walang annulment si Lord. Serious. Walang annulment. Mahal na mahal niya tayo. At gusto niya pag tayo nanumbalik, pag-ibayuhin pa natin kaysa dati. Amen po. Kaya sabi niya rito sa Matthew 28:18 hanggang 20, sabi niya, and Jesus came to them and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kaya sabi, inutusan niya, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of the age. Hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan man. I am with you till the end of the age. Sabihin mga sa katabi mo, hindi ako iiwan ni Lord. Mahal pa rin ako ni Lord. Kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan, ipababayaan man. Amen po. Kaya yung logo ng ating church, ano yan, may vision yung ating church. Yan, kita niyo yan? Nakikita niyo yung Holy Trinity Bible Church. Pagkatapos nakikita niyo yung dove, yung simbolo na nung binautismuhan, bumaba ang banal na Espiritu at nanahan kay Jesus. Yung tupa na doon, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At yung liwanag, nakita niyo 7, 7, hindi equal, di ba? 3 at saka 4. Yung ang mensahe ng Panginoon sa Revelation, 7 churches. At tapos siya ang Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ang Lamb of God, si Jesus. Tapos yung book, hindi yun Bible. That is the book of life. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, your name is written in the book of life. Kasi sabi po sa Bible, pag humarap tayo sa Kanya, books are open. And another book, and the book of life is open. At saka yung books, doon nakasulat lahat ng ating mga kasalanan na nagawa. Nakalista doon. At sabi rito sa Colossians 2:14, yun ang pinawi ng Panginoon. Lahat ng kasulatan laban sa atin, kasama doon yung pananagutan na kasama nito, pinawi ng Panginoon. Pinawalang bisa ng Panginoon. Sabay-sabay. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutan, pati pananagutan na kaugnay nito. Pinawi niya lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Kaya kinakailangan siya ipako sa krus ang ating Panginoon. Bakit ipako sa krus? Bakit yung kahoy? Sapagat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa. Kaya yung kaakibat ng kasalanan na nagawa natin na may kaakibat na sumpa, pati sumpa inako niya. Kaya ang sabi ng Panginoon bago nalagutan ng ima, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Oh, bakit sasabihin ng Panginoong Jesucristo yun? Eli, Eli, lama sabachthani. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat yung kasalanan niya ang naglayo sa Kanya. Nung time na yon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang sino mang manalig sa Kanya, lahat ng kasalanan mo, nasa Kanya na. Inako na niya. Binayaran niya. Sabihin mo, Lord, bayad na pala ako. Isa pa, Lord, bayad na pala ako. Binayaran mo na ako. Kung tanggapin mo si Jesus, bayad na. Sino pa sisingil sa iyo? Amen po? Bayad ka na. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen po. At ang vision ng ating church is to make disciples, to raise up intercessors. Kaya meron tayong mga warriors pa. Bukod pa sa intercessors, meron pa tayong mga warriors. To raise up worshipers who will worship God in the Spirit and in truth.
and to plant churches. Kaya marami tayong churches all over. At marami tayong mga small groups all over. Kung 30 barangays ang naik, 54 yata ang ating small group ngayon, lalong dumami. At meron pa tayong ka-small group na nasa ibang bansa through online. Oh, to God be the glory. Amen. Kaya anong natitira sa atin? Kung nakaraan di ka active, kung nung nakakaraan hindi ka aktibo, kung nakakaraan hindi ka nakikisali o nagpa-participate, Jesus is calling you now. Sapagkat itong ating eternal hope ay hindi lang para sa akin. Hindi lang ito para sa iyo. Ito'y para sa lahat ng minamahal ng Panginoon na maihatid natin sa kanila ang pag-asa. Ang pag-asa ay si Jesus. Amen po. Kaya sabi niya, nung nabuhay ng mga bugali ang Panginoong Jesucristo, sa John chapter 20, verse 21, peace to you, sabi niya, peace to you. Ang kapayapaan ay sumainyo. As the Father has sent me, I also send you. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Peace to you. As the Father has sent me, I also send you. Tapos ganito ang ginawa ng Panginoon Jesucristo. Pagkasabi ng Panginoong Jesucristo, when He had said this, sabi niya, receive the Holy Spirit. Hiningahan. Ang hininga. Receive the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nananahan sa mga nananalig sa Kanya. At ang Holy Spirit ang nagkukonvict na ang kasalanan hindi na makakaapekto sa iyo dahil sa iyong pananalig kay Jesucristo. Sin will not condemn you anymore. There is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Sapagkat si Jesus, binayaran na tayo. Ako ay bayad na. Sabi mo, ako ay bayad na. Wala nang maniningil sa akin, ako ay bayad na. To God be the glory for all the things He has done. Amen. Ito yung ating worldwide ministry. At hindi na mahirap gawin ngayon dahil tayo naka-online. Anong kailangan mo lang? Finger lang. Share. Share the link. Share. Napakadali. Tapos, hindi lang yon. Kailangan matutunan mo rin yung presentation ng salvation. So, mag-join ka ng ating group. Meron tayo diyang equipping group. Si Pastora Dayan, siya ang equipping pastor ng church. Mag-join ka lang doon. Kumunik ka lang na sa atin yung mga telepono na andyan. Tapos, paano ba, sabi ni Pastor na ako'y lalago, paano ba yung sasali doon sa ating equipping, ating mga seminars, paano ba kasi sa online, hindi ka na makikipagbuno sa traffic. Basta malakas ang wifi mo, mag-join in ka. Papasahan ka ng link, meron kayong oras. Gabi naman yon, tapos na ang trabaho, nasa bahay ka. Amen po. Amen. Basta magluto ka lang ng maaga para pagkatapos, kakain na lang pagkatapos. Magagawa natin ngayon ng mas madali. Amen po. Madali tayo magkita-kita ngayon. Amen po. Madali tayo mag-communicate ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Si Jesus, yung kanyang pamamaraan, ito ang talagang original networking ng marketing. Si Jesus. Siyang original. Ginaya na lang nito ng marketing na nagtitinda ng kung ano-ano. Pero si Jesus talaga ang original. Sapagkat ang nice niya, kung ikaw ay nanalig sa Kanya, i-share mo ito sa iba. Mga kapatid, walang kinalaman ito sa pera o kahit na ano. Walang kinalaman. May kinalaman ito sa buhay. May kinalaman ito sa kaligtasan. May kinalaman ito sa pagpapasa ng iyong pananampalataya sa iba. Kung ano yung magpapatatag sa iyo, magpatatag din sa kanila. Amen po. So itong responsibility natin, we are responsible for our own level of obedience. Kung gagawin ito ng bawat mananampalataya, mapagtatagumpayan natin ang buong mundo. Amen po. Madali natin mapapagtagumpayan. Amen po. So naniniwala ba kayo na madali natin mapapagtagumpayan yun at maaabot natin? Ang paniniwala ko ito. Hindi yung kung ang buong mundo gagawin ito, kung lahat gagawin ito, hindi yun. Ang aking prayer ngayong araw na ito, kung ito ay magiging buhay sa iyo, kung ito ay magiging alive sa iyo, kung ang pag-asang ito ay sa iyo,
Yun lang ang mahalaga. Mula doon, ikaw nang i-convict ng Panginoon para maabot yung iba. Pero ang importante, ikaw muna. Ang importante, matanggap mo ito ng buong puso. Matransform ang iyong pananaw na mawawalan ka ng takot sa future sapagkat ang may hawak nito ay ang Panginoon. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Talos natin, ibig sabihin, I know, we know. Talos natin. Yan ibig sabihin ng talos. Alam natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang panlupa na ito. Okay. Tayo, may tahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumarating nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matagpo ang hubad. Mabihisan tayo ng katawang panlangit. Okay, amen po. Tuloy natin. Habang tayo nakatira sa tahanang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimighati. Tama. Dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Okay, tuloy pa natin. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu, kaya ang Holy Spirit na sa atin, upang siya ang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Englishin natin itong part na ito. Englishin natin ito. Guarantee. Kaya sabihin mo, ako'y may guarantee. Ang Holy Spirit, guarantee. Now, He who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as guarantee. Alam niyo, pag may guarantee, malakas ang loob mong bilhin ng isang bagay, hindi po ba? Tayo ay garantisado. Ang Christians ay garantisado. Ang mananampalataya, by the way, hindi naman Christians ang tawag sa atin. Tayo ay follower of the way. Yun ang tawag sa Book of Acts, follower of the way. Sa Antioch, sa Acts 11, doon lang first tinawag na Christians ang mga of the way. Kaya tayo ay, sabi ni Jesus, I am the way. Kaya tayo, follower of the way. Ang mga Christians. Tayo, nung tanggapin si Jesus, kinailangan tanggapin para ang kasalanan mapawi, para tayo maging karapat-dapat sa Holy Spirit. Sapagkat ang kasalanan pinawi, edi tayo ay banal na sa harapan ng Diyos, pwede na tayo makatanggap ng Holy Spirit. Yun ang simula ng pagbabago, ng changes, ng kalaguan na nais ng Panginoon na ma-experience ng bawat isa sa atin. Hindi naman ako tipong magpipreach nung kabataan ko. Dahil lumalabas sa bibig ko, puro mura, puro galit, ganyan. Pero ang Holy Spirit, tuturuan ka. Babaguhin ka. Yun ang guarantee. So, we are always confident. Sabay-sabay. Yun ang question. How confident are you today? Confident. Sabi niya, so we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Habang ako'y present sa katawan, absent ako kay Lord sa langit. Okay. Now, tuloy natin. Tingnan nyo. For we walk by faith, not by sight. We are confident. Ito na naman, inulit na naman yung word na confident twice. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body, umalis ka na rito, and be present with the Lord. Ang emphasis natin dito, absent sa body, pero present naman kay Lord. Present sa body, absent naman kay Lord. Sa kabuti ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan ni pinababayaan man. Pwedeng kasama natin siya magpakailanman. Amen po. So ito yung ating confidence. We are confident. Ang tiwala natin. Sa Tagalog ba natin ito? Tingnan natin sa Tagalog. Kaya sabi ito, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Okay.
Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito. Sige, sabihin niyo yan. Malakas nga ang loob kong, siya nga. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang mandirihan sa piling ng Panginoon para ako'y maging present sa Kanya. Ang dalangin ko, nawa, Lord, diyan mo, dalangin ko, mula pa kagabi, hanggang kaninang bago pumunta rito, Lord, maging buhay nawa sa bawat isa sa amin to. Magkaroon nawa ito ng transforming power, ang resurrection sa aming buhay. Transforming power. Na hindi tayo, alam ko po na ang mga changes na yon ng mula dito sa lubang pamumuhay, tapos magiging panlangit na pamumuhay bago sa ating pandinig. Ngunit, that is the best thing that could happen to us. Habang tayo naghihintay, huwag tayong tumigil ng kababahagi ng pananampalataya natin sa iba. Huwag tayong tumigil ng kasisend ng link para yung mga mensahe makarating sa iba. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Huwag tayong panghinaan. Tayo sumapi sa mga group, sa mga small group. Why? Doon magpapanalanginan. Nalangin po tayo ng pasasalamat. Father, maraming salamat po sa umagang ito na kami sama-sama na nagpupuri. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Lord. Muli pinaalalahanan mo kami tungkol sa mga pahayag ng Panginoong Jesucristo. Ginawa niya yung mga occasions na yun na bumuhay ng patay upang ang mga alagad at kami pong mananampalataya dahil sa pahayag nila, mawala ang aming takot at magkaroon kami ng anticipation sa buhay na walang hanggan. Hindi namin makakamtam ang buhay na walang hanggan hanggat hindi kami umaalis sa buhay na may hangganan. Mararanasan lang namin ang buhay na walang hanggan. Mararanasan lang namin yung eternal hope, Panginoon, pag dumating na sa sukdulan na natapos na ang aming role at kami nire-require mo na bumalik sa aming pinanggalingan. Yun ay sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumabawi, ang Diyos ang nagbabalik. Panginoon, tiwala namin ay sa iyo. Tulungan niyo po ang iyong mga anak na manatili sa tiwala, manatili sa pananalig, manatili sa iyong kalinga. I-bless niyo po sila. Salamat po, Panginoon. We give you all the praise, all the glory, and all the honor. In Jesus' name.